Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong courtesy video ng Filipino Future kung saan dito ay atin malalaman kung sino sa dalawa ang mga Duterte ba ang merong utang na loob sa mga Marcos o ang mga Marcos ba ang merong utang na loob sa mga Duterte. Kasi palaging pinalabas nila Sara, nila Digong sa kanilang mga talumpati na ang mga Marcos daw ay may utang na loob. Pero matagal na ito na alam ko na sila talaga ang may utang na loob na una kasi hindi sila makilala sa buong Pilipinas kung wala ang mga Marcos. Ang mga Duterte ay sikat lang yan dito sa Davao hanggang Cebu, pero pagdating sa buong Luzon, Metro Manila ay wala. Hindi yan kilala at hindi yan ibubuto kasi baluarte yan ng mga dilawan ang Metro Manila. Ang Northern Luzon ay baluarte ng mga Marcos. At sa dami ng mga butante, mas marami ang butante ng Luzon, NCR, at dito sa South of Luzon hanggang Bicol ay mga ano pa rin yan, mga loyalista pa rin yung mga nariyan. At kahit dito sa Mindanao, di ba? Marami naman, ako nga eh, di ba? Kaya ito, atin muna panuorin ang video courtesy ng Filipino Future at sa bandang dulo huwag kayong umalis kasi magsasalita ang isang magiting na loyalista na attorney, si Attorney Larry Gadon. Narito ang video, atin panuorin. Paano ginamit ni Duterte ang bangkay ni Ferdinand Marcos para makuha ang milyong-milyong boto ng mga Marcos loyalists noong 2016? Warning! Trigger news na magpapasabog ng puwet ng mga DDS. President Marcos deserves to be Because he is president, or he was the president of the Republic of the Philippines, and he was a soldier, and he was good. Ito ang interview kay Duterte noong Pebrero 19, 2006 na nang bumisita siya sa Ilocos Norte para makipag-usap kay Amy Marcos at makahingi ng suporta mula sa mga Marcos loyalists and supporters para iboto siya bilang presidente. Ito ang connection kasi dito ni Digong kung bakit nakalapit siya sa mga Marcos ay dahil ang kanyang ama ay kaibigan ni Ferdinand Marcos at supporter ng Marcos ang ama ni Digong. Pero kung wala yung ama ni Digong, kung si Digong lang ay hindi siya makakalapit sa mga Marcos. Yan ang katotohanan niya. Kaya dinala niya ang pangalan ng kanyang ama, which is a close family friend ng mga Marcos. Kaya nakilala siya. At ngayon, dahil ang deal nga ay kapag siya ang magiging presidente, ay maibalik na sa Pilipinas ang bangkay ng Apo Lakay at maibaon na ito sa libingan ng mga bayani. Yan lang naman kasi ang gusto ni Apo Lakay na doon talaga siya ilibing sa libingan ng mga bayani. Dahil napakalaki ang sakripisyo niya sa Pilipinas, pero sa huli ay siya pa yung pinaratangan nitong mga gawa-gawa lang ng mga kwento. Di ba, mga kababayan? Kaya ito talaga ang ticket to presidency. Ito yung ticket ni Digong ang paglapit sa mga Marcos. Kasi mantakin nyo, lahat ng Ilocos majority of Ilocos, halos 90% ay bumoto kay Digong dahil yun ang sabi ng mga Marcos na iboto natin si Digong para maibalik at maibaon sa libingan ng mga bayani ang yumaong si Apo Lakay. Balik tayo sa video. Naging bukang bibig niya si late President Ferdinand Elia Marcos kaya nakuha niya ang kalooban ng mga loyalista. Panoorin. Ferdinand Marcos really planned his life to serve his country as president. Makita mo naman ang rise niya sa Kami dito, to Mindanao, do not compare me with the president. Sir, a lot of people are also supporting a tandem of you and Bongbong. What do you think of that, sir? I thank ang tao who ordered, and I would like to thank them. For after all, I said, and not everybody knows it, my father and Ferdinand Marcos were close allies. He was a loyal ally. Sir, what in the Marcos governance would you copy in your own presidency then? Kita mo naman, biyayang dagat maganda yun. Masana ka na 99, maganda yun. Basta yung nanon na siya, they allow, binigay na niya sa tao. This is the blueprint. Along the way,
puro corrupt dito, puro corrupt doon, ay sira to. And the last days na lang. Ito mga kababayan napakaswerte talaga ni Digong dahil nirecommend siya ni PBBM na iboboto ng mga loyalista. Ang dami-daming loyalist, di ba? Metro Manila meron, buong Luzon, buong Northern Luzon, yan ay mga Marcos. Di ba kaya napakaswerte ni Digong tapos gumawa pa siya ng mga kung ano-anong mga bangag-bangag video, di ba? Sinisiraan niya kaagad eh. Pag panalo pa niya lang, yung 2016, nang manalo siya ay nag-umpisa na siyang manira kay PBBM para makuha nila talaga ang itong sunod-sunod na ang plano diyan ay after ni Digong maging presidente ay si Sara na naman ang magiging presidente. Ito bakmo si Bongbong pagka presidente kasi yun naman talaga ang target ni PBBM dahil isa diyan ay yung di ba yung mga account sa Swiss bank. Kapag isa sa mga Marcos ay magiging presidente, ay mawawala yung pag-freeze sa assets doon sa Swiss at pwede na nilang mabuksan yon ng mga account. Kaya siguro ay may nabuksan, di ba? Nahalata naman natin na binabayaran ni PBBM yung utang ng 2023 at 2024. Yung utang niya, binabayaran niya. Kaya magtaka tayo sa nakakuha ng pera, di ba? Pwedeng interest. Ngayon, balik tayo dito kay Digonyo. Walang utang na loob na tao ito. Kasi kung hindi kay Marcos, hindi sa mga Marcos ay hindi makilala ito. Hanggang Davao lang to di ba? Hindi pa nga naging senador. Paano sumikat yan? Sumikat lang yan dahil kay PBBM, dahil sa pagrekomenda ng mga Marcos sa kanya. Yan ang katotohanan yan. Okay, balik tayo sa ating video courtesy ng Filipino Future. Pero overall, I think that he did something good for the country. For after all, we elected him. And he was not, sabi mo na may isang word dito na tamad. Hindi tamad yun. I believe that he was really, even asleep, he was thinking about his work as president. Sir, could you just reiterate why President Marcos deserves to be Because he is president, or he was the president of the Republic of the Philippines, and he was a soldier, and he was good. O ba't tatanong na lang kasi ang tao kasi wala nang nakita kung yung pagkakamali. with send Oh, but that is, you know, when people judge best when they condemn. Ganun kasi yan. You are at your best element, especially yung kasiraan ng kapwa mo tao. Ngayon sa kanila mamadya, look at the structures that Marcos built. Nandiyan pa, ginagamit pa. Ang pinakamalaking donor sa presidential campaign ni Rodi Duterte noong election 2016 ay walang iba kundi si Antonio Florirendo Jr. na anak ng isang Marcos loyalist at business partner ni FEM na si Antonio Florindo Singera na based sa Davao. Nasa 75 milyon ang naibigay para kay Duterte at 25 milyon naman para sa suporta sa PDP laban. Ayan, so tiyak ko, hindi yan hindi yan naubos. At least meron siyang natira dyan natin milyon. Kaya ang dami-daming account hindi ko. Pero sa panahon nito, nitong pag-upo pa lang niya, ay hindi pa siya nakakonect sa mga Chinese na mga tinatawag na mga drug lord. Hindi pa kilala niya si Michael Yang. Noon lang ng mga 2019 siguro nang sumikat na ito dahil kumiling na siya sa China ay doon na nilalapitan na siya ng mga personality ng China, mga personalidad na mga di ba? Alam niyo na yung klase, yung tipo ni Michael Yang kung ano yan. Kaya ito si Digong, ang una talagang ticket nito, ang stepping stone, yung unang step niya para siya sumikat ay lalapit sa mga Marcos. Alam naman natin na talagang political kingpin ang mga Marcos sa norte at walang makatalo niyan. Di ba? Kahit nga hanggang Mindanao ay mayroon pa rin mga loyalista. Di ba mga kababayan? Ngayon sasabihin ni Sara at ni Digong na walang utang na loob daw si Marcos kasi sila ang nagpabaon. May bayad yun yung pagpabaon nila ay ang bayad doon ay nagiging presidente si Digong.
Di ba? At nagiging Vice President si VP Sara dahil sa mga Marcos. Ngayon, hindi ito nalalaman ng mga DDS eh. Kasi ang tinitingnan ng mga DDS ay yung pagbaon lang. Pero bago ang pagbaon, merong nangyayaring negosasyon, di ba? Yung tatakbo pa si Digong pagka-presidente. Yun pa yung negosasyon na ibubuto siya. Ang kapalit ay maibaon ang Apulagay sa libingan ng mga bayani. O dito, tingnan nyo ang nag-donate sa kanya ay loyalista ni Marcos, Antonio Florindo. 75 million daw ang binigay para sa kandidatura, para sa kanyang makinarya, para manalo. Ngayon nang manalo na ay sinisiraan niya ng mga Marcos. Napakawalang utang na loob, masama talaga ang plano, di ba mga kababayan? Balik tayo sa video. Si Florindo ang isa sa nag-promote ng Aldab Tandem noong election 2016 o ang Alyansang Duterte Bongbong. Si Antonio Lagdameo ay bayaw ni Florindo. Ang picture na ito ay ang pagpunta at panunuyo ni Duterte sa Ilocos noong 2016 para makiusap na suportahan siya ng mga Marcos at iboto siya ng mga loyalista. Si Ime Marcos din ang naglabas ng milyong-milyong pondo para suportahan ang kandidatura ni Duterte noong 2016 ayon mismo sa pahayag ni Duterte noong siya ay presidente pa. Tapos magsasalita lang si Miss Confidential Fund Sara Duterte na ihahagis niya raw ang bangkay ni Apo Lakay sa West PHC pagkatapos niya ipahukay. Ganyan kabastos at kawalang hiya at kawalang utang na loob itong babaeng ito. Matapos gamitin ng tatay niya ang bangkay ni VM para makuha milyong-milyong boto ng mga loyalista noong 2016 ay bababuyin lang niya ang mataas na paggalang at kultura ng mga Ilocano para kay Apo Lakay. Ayan, talagang napakasama ng taong ito, no? Ng mga taong ito. Dahil sa naluklok na nga sila, nagiging presidente, nagiging vice president, ay inaaway kaagad nila si PBBM. Akala nila na yung mga loyalista, yung taga Luzon, na manatili pa yun sa pagbuboto sa kanya. Akala nila na pagtakbo nila ngayong susunod na eleksyon ay 2018 ay ibuboto pa sila ng mga loyalista. Hindi na yan mangyari. Ang buboto sa kanila ay yung kanilang mga followers na lang dyan sa Davao. Hindi na yung Luzon, hindi na yung NCR, hindi na yung Southern Luzon. Ayan, di ba mga kababayan, klaro naman yan na ang boto lang talaga nila ay dito lang sa mga Bisaya. Dito lang sa Mindanao. Ako taga Mindanao ako bakit hindi ako buboto diyan? Hindi mayroon pang mga tao na katulad ko sa Mindanao, di ba? Mga kababayan na hindi naniniwala diyan. Yung Duterte effect, napakasama sa mga bata. Kasi ang mga bata hindi na maniniwala sa Diyos, mumurahin ng Diyos kasi narinig kay Digong. Ano pang mga Duterte effect? Marami pa yan eh. Yung kasinungalingan at panluluko at pagkiling sa mga illegal na negosyo katulad ng pugo, ng druga, di ba? At mas grabe yung pagpatay, di ba? Kasi kumo na lang ang patay, naririnig mo yan sa kanyang bunganga, patayan palagi. Kaya paglaki ng mga kabataan na nakarinig niyan, ay magiging killer din yung mga susunod na henerasyon kapag ito pa rin ang magiging presidente o kaya yung kanyang anak. Kasi tukhang mentality, napakasama talaga ng Duterte effect. Yan yung Duterte effect, mababa ang morality ng lipunan, patayan, illegal ang mga trabaho ng mga tao dahil illegal na tao to. Kaya sasama ang lipunan, sabi nga ni yung isang aktivista na senador, na tumakbong senador, sino ba yon? Yung kalaban ni Vic Rodriguez, si Luke Espiritu pala. Sabi nga ni Luke Espiritu, kailangan meron tayong bibitayin para sa history ng Pilipinas. Ay merong mabasa na kapag sobrang mandarambong at sobrang samang presidente ay pwedeng bitayin. Yun ang sabi ni Luke Espiritu na dapat bitayin to para hindi na mapamarisan at magiging example. Ayan, at sabi ni Luke ay nasa rurok tayo ng immorality sa panahon ni Digong. Immorality kasi maraming nag-idol dito eh. Bumpis daw.
strongman daw. Pero duwag naman. Hinamon ni Walde Carbonell, yung kawal ng demokrasya na Muslim. Hinabol ng barilan, wala eh. Hindi sumipot. Ibig sabihin, duwag. 2 beses na yan na hinamon, hindi sumipot. Kaya kung matapang siya, mahilig naman ng baril itong si Digong, pero walang panama ito kay Carbonell kasi si Carbonell ay shooter. Membro yun ng shooting club, kaya marunong yun kahit nakapikit, tatamaan si Digong. Basta't mag-draw. Draw yun eh. Hinamon ng draw. Pati nga si Basti, hinamon din. Walang sumipot, siyempre. Takot sila kay Carbonell. Ibig sabihin duwag, matapang lang dahil mayroong mga DDS, Duterte Death Squad, na katulad nila Las Cañas at ni Bato-Bato noon. Okay, patuloy tayo sa video. Kung naimpluwensyahan man ni Duterte ang Supreme Court noong panahon na siya ay presidente pa ipag-utos ng SC na mailibing si VM sa Heroes Cemetery. Dahil yan sa utang na loob niya sa mga Marcos at mga Marcos loyalists. Hindi utang na loob ng mga Marcos yan sa kanya. Kabayaran yan ng suporta at boto na ibinigay sa kanya ng mga loyalista. Tama. Hindi mga Marcos ang may utang na loob kay Duterte, kundi ang mga Duterte ang may utang na loob sa mga Marcos. Tama na naman. Sa press conference ni Duterte sa Ilocos noong Pebrero 2016, sinabi niya na sang-ayon siya na maipalibing si FEM sa libingan ng mga bayani. Dahil diyan, sinuportahan at ibinoto siya ng milyong-milyong Marcos loyalists sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mga loyalista na nasa ibang bansa, at ng mga Ilocano sa North Luzon. Tama. Take note, hindi lang mga Ilocano ang mga loyalista. Milyon din ang mga Marcos loyalists na mga Tagalog, Bisaya, Bicolano, Waray, Chavacano, Kapampangan at mga Cordillerans. Ang mga Marcos loyalista ang nagpanalo kay Duterte noong 2016. Si Duterte ang may malaking utang na loob sa mga Marcos at Tama. mga Marcos loyalists. Tama. Kaya nga naglakas na ng loob si Duterte na siraan ng mga Marcos pagkatapos ng kanyang termino dahil tapos na niyang gamitin ang boto ng mga loyalista sa Ayan. kanyang interes na manalo sa eleksyon noong 2016. Hindi boto ng mga Bisaya ang nagpanalo kay Duterte noong 2016. Ito ang pinakasekreto diyan mga kababayan. Pagkatapos ng termino ni Digong, alam niya na hindi mananalo si VP Sara pagka presidente. Kapag tatakbo, kaya vice presidente na lang. Ngayon, halalan 2018, ito yung kanilang pinaghandaan ng grabe. Kaya pag exit pa lang ni Digong pagka presidente, pag upo ni VP Sara ay siniraan kagad nila, gumawa sila ng pulburon video na piki naman, hindi magandang pagkagawa, hair follicle test, drug test, sinisiraan nila si Bongbong kung anong ginagawa kasi si VP Sara ay kapag ma-impeach si Bongbong dahil sa kanilang paratang ng mga droga, kapag ma-impeach ay automatic na uupo si VP Sara. Yun ang tirada nila, ang plano nila na hindi na idaan sa eleksyon, i-impeach si Bongbong. Yun nga ang una nila na na gustong gawin, na si Bongbong ma-impeach, si PBBM. Ang na-impeach ngayon si Sara dahil siya ang gumagawa ng katiwalian. Kaya ito talaga ang plano, na si Sara hindi natatakbo pagka presidente. Ang gawin nila ay siraan si PBBM para ma-impeach at automatic na uupo si VP Sara. Kaya lang hindi nagawa Si VP Sara ang tatalsik ngayon sa pagka-vice presidente. Magiging na lang yan, kamote, di ba? Magkakamote na lang yan. Yan ang instant karma sa sobrang ambisyoso ng mga tao na hindi naman nila talaga supporters ang Luzon at Metro Manila. Pati nga ang mga Dilawan, Pinklawan ay pumanig na kay PBBM kasi sinong ibubuto mo? Alangan naman ng mga Duterte. Babalik tayo sa tukhang. Babalik na naman tayo sa klima ng terror, ng takutan, ng takot sa tukhang. Diba? Bigla na lang ilista yung pangalan mo Grabe naman yan. Tapos systematic killing, well planned. Kaya crime against the humanity talaga dahil pinaplano Kung hindi yan pinaplano, yung parang aksidente lang, pwedeng hindi magiging crime for humanity. Pinaplano
pinagplanuhan eh. Kapag ganyan na pinagplanuhan ng krimen, malaking kaso talaga yan. Premeditated na crime ang tawag yan. Alright, itong panghuli na video clip ay si Attorney Larry Gadon magsasabi ng katotohanan tungkol sa mga Duterte. Atin na pakinggan. That VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siya tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Masyado lang silang i-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Totoo. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist, ng Lumanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. Yeah. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marojas or si Binay or si Grace Poe. Mga dilawan yan. Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba na pwedeng iboto. Tama. Ngayon, in 2021, nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay lumabas na ang number one na may malayong agwat sa percentage ay number one ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko. Pang-apat lang, number 4 lang si Sara, napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang ha, napakalawak ng mga survey na ito ng mga congressman. Kaya ko nalaman, kasi napakarami kong mga kaibigan mga congressman, nagkwento sila sa akin, sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sara for president kasi alam nila walang panalo. Tama ang sinabi ni Attorney Larry Gadon. Kudos kay Larry Gadon at sa ating video ngayon, courtesy ng The Filipino Future. At eto, talagang nalaman natin ngayon na ang mga Duterte ang walang utang na loob. Kasi hindi sila makatikim ng Malacanang Palace eh. Kung hindi sila tinulungan ni PBBM na ibigay ang boto ng mga loyalista na napakarami. Di ba mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Mga kababayan, pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam.